Sa bayan ng Nalbuan, isinilang si Lamang, isang pambihirang bata. Bago pa man siya ipanganak, umalis ang kanyang amang si Don Juan upang labanan ang mga kaaway ng kanilang bayan. Pagkapanganak ni Lamang, agad siyang nakapagsalita at pumili ng sarili niyang pangalan. Nais niyang hanapin ang kanyang amang matagal nang hindi bumabalik. Nang siya'y bata pa lang, pinili niyang hanapin ang kanyang ama. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan niyang napatay si Don Juan ng mga Igorot. Sa galit, sinalakay niya ang mga ito at mag-isa niyang pinuksa ang buong tribo. Pagkatapos nito, umuwi siya sa kanilang bayan at naglinis sa ilog, ngunit dahil sa kanyang lakas at kakaibang kakayahan, namatay ang mga isda at hayop sa ilog dahil sa dumi mula sa kanyang katawan. Isang araw, narinig niya ang tungkol sa isang napakagandang dalaga mula sa Kalanutian, si Ines Canoyan. Nagpunta siya roon kasama ang kanyang mga alagang hayop, isang puting tandang, manok, isang asong mabangis, at isang mahiwagang baboy. Ipinamalas niya ang kanyang kagalingan at napanalo ang puso ni Ines. Nagpakasal sila sa kabila ng pagtutol ng iba. Bilang bahagi ng tradisyon, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rorang at peteng sa dagat. Ngunit sa kasamaang palad, nilamon siya ng dambuhalang isda. Nagluksa si Ines, ngunit sa tulong ng mahiwagang tandang at aso ni Lamang, muling nabuhay ang bayaning mandirigma at namuhay ng masaya kasama ang kanyang asawang si Ines Canoyan. Tinuring siyang bayani ng kanilang bayan, tagapagtanggol at inspirasyon ng kanyang lahi. At diyan nagtatapos ang kahangahangang epiko ng biyag ni Lamang, ang bayani ng Ilocos na may pambihirang lakas, tapang, at pagmamahal sa kanyang pamilya at bayan. Sa kanyang pakikipagsapalaran, ipinakita niya na kahit gaano kalakas ang isang mandirigma, ang tunay na lakas ay nasa puso at pananampalataya. Isang kwento ng kabayanihan, pag-ibig, at pagbangon mula sa kamatayan, isang alamat na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino hanggang ngayon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para sa mas marami pang kwento ng alamat at epiko ng Pilipinas. Ano ang susunod na alamat na gusto mong aming ikwento? Ay comment mo lang sa ibaba.